Hello, hello. Hello, good evening mga kasari. Meron lang po akong konting iyayaw-yaw sa inyo kung ano. Ang tanong po dito is paano kinakaya ni Mami Perla ang tagtumal ngayong panahon ng summer? Tagtumal na, tag-init pa. So, paano natin kakayanin yun? Ganito po yun. Kailangan po nating gawin ito katulad nga po ng kailangan po nating pagtiyagaan at mag-isip ng kung ano pa ang pwede nating idagdag. At yun po ay panatilihin din po natin na marami tayong paninda, na lagi pong puno ang ating tindahan. Katulad po ngayon, marami nang kulang. So, dahil ako'y busy na maraming iniintindi sa ngayon, punta rito, punta doon, punta dyan, punta doon, yung anak ko po ang aking inutusan na mamili ng konti. Ayan. Namili lang po ng konti kasi nga po si Mami Perla ay busy. Ayan, pero okay pa naman ang aking paninda. Sabi ko nga po sa inyo, pag ako namimili, hindi lang po isang ng mga kape. Katulad po ng mga kape. Hindi lang po isang Thai ang binibili ko. Bumibili ko mga 4 na Thai kasi nga po ang tindahan ko, ang sari-sari store ni Mami Perla ay hindi siya ganun kalaki, maliit lang po. At ganun pa man, yung 3 Thai o 4 na Thai na yon, hindi po siya tumatagal ng 1 week. Bawat isang klase, 3 Thai o kaya 4 na Thai. So, ilang ano yun? 40 pieces. Kasi, ang isang Thai ay 10. Siyempre, hindi lang naman great taste ang bibilin mo. Merong original, merong Kopiko Black, lahat. Tapos, dahil tagtumal, umabot siya ng 1 week. Ayun. Dahil, ang importante po kay Mami Perla, kahit tagtumal, yung hindi po siya masisiro o hindi po magbababa ng 2,000 ang kanyang benta. Okay na po ako doon. Basta po wag lang siyang bababa ng 2,000 sa isang araw. At yun po ay talagang tagtumal na po pagka ganun lang po ang benta natin. Wala naman po tayong magagawa. Kasi po, ang mga tao, syempre, katulad ngayon, mag-Holy Week, mag-uuwian yan sa kanya-kanyang probinsya. Yun po ay pinag-iipunan ng mga tao. Katulad ko, ako, gusto ko ding umuwi sa probinsya ko, syempre. Iba po kasi pagka yung minsan nakakauwi ka rin sa inyong probinsya dahil iba yung saya na makikita mo yung mga pamilya mo, mga kapatid mo, pamangkin mo, although wala ka ng magulang, pero yung bonding ng magkakapatid ay nandiyan pa rin. Hindi po kasi po pwede na porket wala na kayong magulang at ang mga kapatid mo ay hindi na kayo magkikita-kita. Kailangan po magkita-kita pa rin po ang magkakapatid. Sabihin na natin ang mga kamag-anakan natin, pero mas importante ang magkakapatid dahil darating ang araw, kayo pa rin magkakapatid ang magtutulungan dahil kayo nga po ay magkakapatid. At kami pong magkakapatid ay kakaunti na nga lang po kami tapos hindi pa kami magkikita-kita. At syempre, mga tumatanda na rin po kami, kailangan naming magbanding. At yun po. At kumusta naman po ang bentahan? At sarado ba si Mami Perla pagka ganon? Hindi po. Sabi ko nga po sa inyo, ang tiwala ko sa akin Super A ay ganun na lang.
At kasi po, pag hindi tayo nagbigay ng tiwala sa ating Super A, ay naku, wala pong mangyayari. Huwag ka na lang kumuha ng Super A mo kung ayaw mong, kung hindi ka magtitiwala sa kanya. At isa pa po, at tayo po ay mga sari-sari store owner, yung pong patient natin, pasensya, na mahabang pasensya, kailangan po natin yan. At saka po yung pagtsatsaga, mahabang pasensya sa mga customer. Although hindi na maganda yung nakikita mo sa customer, always smile ka pa rin. Always smile ka pa rin, syempre. Kasi nga po, ano ba ang target natin? Yung mga customer at saka yung mga bata. Yung mga bata na bibili. Kasi po ako, meron pa po akong tinda na piso-pisong candy. Piso-pisong gamis. Kaya po talagang minsan nakukulitan ka na kasi pabalik-balik si bata. Pero okay lang, nakasmile pa rin. Kahit na inis ka na. Yun po ang dapat nating panatilihin sa ating sarili. At hindi po tayo kailangan magsungit. Dahil po pagka nagsungit tayo, baka po hindi na tayo balikan ng ating mga customer, ng ating mga tumer. At ayun, matanong ko lang po, sino po ang nakakautang dito sa mga OLA, online lending, at saka yung piso click? Kasi po, naranasan ko po kasi na ako ay gawing reference na hindi ko po alam na ako'y ginamit na reference ng isang kaibigan. Ngayon, pumalya yata siya ng bayad. Ako po ay itinext hanggang po sa ako'y hinaharas. Ngayon po, yan po ba ay, tanong ko lang po, yan po ba ay mga legal po ba yan o illegal? Kasi po, talagang nanghaharas po sila. Ay, ako naman po, nakikipagharasan din. Aba, ano ba pakialam ko dyan sa utang na yan? Yun po ang aking ano. Ngayon po, kung sino po naka-experience ng ganyan, paano po ba, paano po ba yan titigil? Ibig sabihin, katulad ko nga po, itinetext ako, tinatawagan, hindi ko naman nga po yun alam na ginawa akong reference kasi hindi nga po nagsabi sa akin yung friend ko. Paano po ang gagawin para matigil na yon? Kasi may time na ini-ignore ko na lang, pero ngayong parang ilang araw na yata hindi na nagte-text at saka tumatawag. Kasi po talagang pinagalitan ko kasi ba't mo ako sisingilin? Ano ba pakialam ko diyan? Hindi ko kasi alam kung paano pag-reference po ba. Halimbawa, si Maria ang nangutang. Tapos si Pedro ay ginawang reference. Tapos yung number ni Pedro inilagay sa ano. Paano po ba yung sistema noon? So, ayun, na-interrupt, may bumili. Ayun, yun nga po. Yung ola-ola na yan, ola-ola, hindi ko nga po alam. At ngayon po ay parang 2 days nang hindi nagte-text. 2 days na rin na hindi tumatawag. Kasi nga po, nung nakaraan, parang sinabi ko na hindi ko kilala yung tao na yun. Pero ang totoo, kilala ko naman. Kaya lang, nakakairita na kasi. Bakit tawag ng tawag? So, yun lang po ang aking maisi-share. Sana may makatugon kung paano matatapos yung text-text nila, kung sino yung naka-experience na kung sino ang nakakakilala kay Ola at saka Peso Click.